Yan. So guys, hello, welcome at nagkita na naman tayo. Ito pwede na dito. Di ba? Real time 'yan. Bali, wala kasi kaming naging episode last week dahil Yes. alam mo na, busy ang persons. Hindi, madaming, ewan ko ba pag March, no? Ang busy-busy. Sa amin, grades. Forms. Grades, Hindi, saka nagka-women's, month na activity yung aming opisina sa SM City. Kabanatuan. We got it all for you. Libre lang yun. Ngayon lang, yung International Transgender Day of Visibility. Meron ba? May Hindi ko ganun. na alam. Yung women's, okay yan. sorry. Ngayon ko lang nalaman may mga ganun. So, ayun. Okay naman. Alam mo na, nagwo-work kami. Hindi kami full-time. Pero yun naman ang kinagandahan nun, hindi tayo parang monk na wala kaming alam sa labas. Pero ang pagiging Christian naman full-time. Pwede ka naman Christian ba nag-work? Tama. Siguro yung sa service na ganito, may mga time lang talaga na circumstances na medyo hirap makahanap ng time para Saka mamaya pag-usapan natin yan Yung mga full-time, kung ano bang klaseng gift. Okay. No, mamaya ano dyan. Ano ba nangyayari ngayon sa mundo? Aksidente. Si Duterte. Ang bagay si Duterte, nagka-komentaryo na tayo last week. Last week, I should say. Okay. No. Yun lang naman. So, balikan nyo na lang yun. Doon. So, ngayon, wala pa naman nangyayari. Yung lindol. Yun yung nakaraan. Yung lindol sa Myanmar ba? End of the world. Talaga naman may lindol. Hindi naman. Grabe lang talaga. Ina-allow din ni God yung mga ganong disaster para mag-remind na ang buhay ay maikli lamang. So, if sa mga ganong pagkakataon naaalala natin yung Diyos, ina-allow Maganda niya. yun. Pero hindi naman yung laging ganon yung way ng pagpapaalala na. Saka hindi naman yung Diyos. parang, teka lang, nakaka-boring Palindulin ko nga. Parang, hindi parang Greek gods na, okay, hindi na tumatawag sa atin yung mga tao. Nangihina tayo, so parang guluhin nga natin sila para tumawag sila sa atin. Ayun, nakakapanood ko lang nung Percy Jackson. Hindi sila ganon. Hindi ganon si God. Yun. Greek god, Hindi, pero meron nga yung mga aksidente. Oo. Madaming aksidente. Road rage. Nakita mo na ba yung bagong balita? Tas biglang naka-SUV. pang self-defense daw ng baril. Ang part lang na una kong nakita, ay nasa gilid, tas parang susuntukan. Hindi ko na panood yung part na inilabas na yung baril. Kinuwento lang sa akin. So, hati ang tao dyan. Hati ang opinion na naman ng tao dyan. Tama lang yun. Kung ako man, ganunin. Ang sa akin naman, whether tama ka or mali, huwag ka na lang bumaba ng sasakyan, makipag-usap ka na lang ng maayos. Okay? Kasi meron tayong tendency na pag hindi natin kaya i-manage yung emotions natin, nauuwi siya sa mga untoward actions. Yun. That-aware tayo dun sa ganun. Ang problema kasi pa, naglabas siya ng baril, gun ban. Yun. Isa pa kasi yun. Yung pa isa. Yung pa isang bad trip. Malas ka. So tama naman i-defend Diyos, ipagtanggol yung sarili mo kung talagang kaya nga lang, bakit may saka ngayon, ang hirap. Kasi may video na Di dati, pwede kang bida sa kwento mo Oo. Diba, parang, ngayon. parang dati sa kwento mo, kaya di mo tuloy alam kung yung mga kwento ng tito mo ay totoo Ngayon di ba sasabi hati yung kwento? Kapag gano'n na parang hati yung kwento, pwede tayong umakyat dun sa mas malawak na anggulo. Pwede naman kasi nating tanggapin na pareho silang may pagkakamali o pagkukulang. Pwede ganun Hindi naman tayo ibang mga panatiko na pag hindi ka ganito, ganito ka. Hindi naman laging ganun. May mga tao kasi na hindi kayang tumanggap ng dalawang katotohanan. Ayun. Nice. Kasi sabagay, nga naman, totoo yun. Minsan nakakategorize ka, kunyari, hindi ka sangayon dito. So, ganito ka?
Sabi ko, hindi din. Kunyari, so DDS ka dahil Oo. ayaw mo kay Lenny, di ba? Oo, Parang yung mga ganon. pag ayaw mo kay Duterte, so dilawang ka naman. Kaya sabi ko sa ganon, kailangan natin tanggapin na may mga pagkakataon na hindi lang isa ang katotohanan. Pwedeng dalawa, magkaiba lang ng anggulo. At hindi porket hindi ka supported dito, sumusuporta ka na dito sa isa. Pero nakakainis naman kasi talaga sa kalsada ng Pilipinas. Nakainis naman talaga. Kahit Di ba ang dami? Di yun ba sabi nangyari mo na- ay nagbabike ka, di ba? Oo. Ito lang, lately, yung nag-traffic. O, di ba? Na traffic. Oo. Ang sinisisi nila dyan na nung nag-traffic yung kampo ni ni Doc. Gob. Ay, ni Doc Oo. pala. Yan. Kasi bakit daw naglakad. Ako, ang take ko doon is, marami namang paraan na hindi ka makakaabala. Regardless, kahit sino pa yung politiko or whatever. Ngayon, syempre, yung mga ganung pagkakataon, gagamitin yan ng iba't ibang ng kampo kabila, to take advantage. So, para sa akin, para hindi tayo mapulaan. Nagkabala pa, no? Oo. Kaya nga nung namatay si Papa, tinatanong ko, ipaparada pa daw ba? Sabi ko, patay na ako yung tatay ko. Siguro na maayaw niya mang abala. Nung araw kasi talagang pinaparada dahil siguro hindi naman ganun ka-issue traffic noon. No. Sa mga baryo, no? Pero kasi, sa totoo lang, yung patay, naman siya alam sa ganun eh. So, kumbaga, nagawa mo, napagsilbihan mo siya, even hindi na niya alam, nung buhay siya, na serve mo yung purpose mo para sa kanya, okay na yun. Alam na niya yun. At kung nung namatay siya, di naman niya alam yung masusunod na mangyari, okay na yun. Iba, sa init, na stroke pa, o dalawa na yung ililibing nyo. So, kumbaga, maging mindful din tayo kasi doon sa ibang tao. Si Roderick. Ano yun? Yung sa deads na si Lolo. Kahit ako din noon, may gagawin ako noon. Sobrang traffic talaga. Na parang, ba't ka ako ang traffic? Ganito. Hindi, pero ang nakakainis sa kalsada ng Pilipinas, madaming mga nagda-drive na hindi sanay talaga. Kasi siguro ang isa kong nakita dyan, paano naman yung LTO natin para namang tumatanggap tayo ng fixer. Hindi lang yun. Ganun. Hindi lang yun. Kunwari, mga coding, tapos yung mga hindi disiplinadong driver. Hindi rin napapasunod, Pati yung fair natin yung pamasahe. Ewan ko kung shinare ko to. Ikaw nag-share. Sa'yo ko nakita yung sa AUCSC. Nakikipag-ugnayan sila sa community. Pero ikaw din, di ba? Parang sinabi mo na rin ba yan? O ibang reklamo yun? Ibang kwento yun sa akin. Kasi, akala nila, kunwari, meron ako nireklamo na tricycle driver na akala nila, pag nagsalita lang ako, rant lang ako, wala akong ginagawa action, nireport ko. Para pag mayroong mga magagaling na keyboard warrior na magsasabi na, sasabihin salita ka niya salita, i-report nyo kasi. Well, nireport ko siya through chat, dun sa mismong page ng Community Affairs Office ng Kabanatuan. Tinext ko rin yun. Tapos finalo up ko uli. So kumbaga 3 times. Sinin lang. Within the day? Within the day. Kompleto nga yung Oo. Kompleto nga meron pang plate number Tapos kung ano oras tsaka sang lugar Tapos kung magkano yung binayad Kontratahan kasi dito no? Sa Kabanatuan yung tricycle. Tapos sinabi ko PWD ako. Ay, speaking of, sige, mamaya. Ngayon, ito yung point. So, nakita ko to sa AUCSC. Di ba, ang ganda nung mula February pa lang pala, kinokontak na sila. Hindi na ako nagtataka because meron akong personal experience na hindi pinansin yung reklamo ko. So, it's easy for you to believe or to absorb yung yung ganon. Yung info. Oo, kasi ako mismo, personally, na-experience yung ganon, na hindi pinansin. Professional pa ako Speaking of PWD, kasi yung PWD naman ng Cabanatuan City is hindi daw nabibigay yung 1% Okay. 1% ng fund dapat sa kanila. So hindi sila, kaya kami nagkaroon ng payout nung Thursday is
lumapit sa kampo naman nila Gob. Siyempre, magkaalaban sa politika, di ba? Si Gob saka sila Mayor J. So, dahil sila, komo sa city, hindi nila nakukuha yung share. Tapos, parang ganun din, kinausap din nila. And then, parang siguro natabangan sa response o walang response. Eh, di bumaligtad. Tapos, sumingi sila ng tulong dito sa kay Gob. Kasi nga, hindi nga nabibigay yung 1% nila. So, ayun, na-payoutan naman yung halos karamihan. PWD, natandaan ko lang. To be fair, to be fair, kasama naman ako sa nabigyan no parang paayuda sa PWD. Ngayon iba tatanong, bakit ano kaya ang tawag dito? Professional ka na ba? Tumatanggap ka ng ganun. Oo. Meron bang ganun sa'yo? Ay, sabi ko, hindi, may mga ganung tatrabaho ko naman, ba't kailangan mo yun? Una sa lahat is, entitled ako to kasi PWD ako. Pangalawa, tax mo. Tax ko na nga, laki ng tax sa ibinabawas sa amin eh. Yung sa laki ng tax sa ibinayad namin compare doon sa ibibigay sa amin, kulang pa nga yun eh, kung tutuusin eh. Ala na nga eh. Oo. Tapos, kunwari, magdi-discount sa mga mall. Marami sa mga stores and malls, hindi nila alam magbigay ng discount. Kasi kapag PWD, tatanggalin yung VAT nun eh. Okay. Tapos, tsaka mo palang ibabawas yung 20%. Yun. So, hindi kasama sa yung 20% na gross. Kumbaga, hindi sa gross kailangan naka-remove na yung VAT. Tsaka mo palang siya i-multiply sa 20% para matanggal yung discount. Eh, ang ginagawa kasi nung iba, nakasama pa yung VAT, tsaka pala i-multiply sa 20%. Yun. So, yung mga ganong bagay, kung yun ay batas, sundin natin. Hindi naman maka Mayor J ako, o kaya maka Gob Umali ako. So, ala naman sa ganun sa executive ang problema. Yes, sa execution. So, basically, kunwari, sa mga tricycle driver, nung nabasa ko nga yung AUCSC na yun. May ganun ka rin? Hindi, nabasa ko yung post, yung senior post nung sa AU. Tama naman kasi na meron talaga na fair na sinusunod kasi alam iba abusado. Meron di ba? Meron sa mga tricycle. Hindi na nga daw updated yun. So kailangan ma-update. Ma-update talaga para hindi sila pwedeng mang-abuso. Pero paano yun? Kasi nga sa flip side naman nun, yung gasolina, iba-iba rin. Ito kasi yun. Pag nagtataas ng gasolina, nagtataas din sila. Pero pag nag-rollback yung or bumaba ng gasolina, hindi ba nila binababa eh? Ano kaya magandang gawin diyan sa tricycle Kasi kontratahan no. Pero mataas talaga dito mataas naman talaga sa Kabanatuan. Oo, mataas naman talaga. Dahil sa dami ba yan? Law of supply and demand? Sa dami rin ng tricycle driver? Hindi, yung entitlement na minsan kapag pinagbigyan, akala nila yun na yung standard na pasa. Hindi naman talaga. Mapili pa nga iba. Though may mga tapat pa rin na mga... Oo, meron pa din. May mga okay pa rin actually, na tricycle driver. Actually, may mga ganun ako nasasakyan. Ang sarap good for bigyan. you. Ang sarap bigyan. Ganun din ako. Mas gusto kong bigay ganun. Pero kunwari magde-demand ka... Parang kayo na po bahala. Di ba may ganun? Ay, may ganyan na kayo na po bahala. Binigyan ko nung ayaw eh. O basta sabihin nyo ako na bahala. Ayaw nyo naman pala. O yung sinasabi ka ako na kayo bahala. Dapat tapos, may meron talagang fixed. That metro, tingin mo? Pwede din. By metro na tayo. Ako by standard. Hindi ko sinasabing PWD ako pag sumasakay ako ng mga tricycle or whatever. Sasabihin ko lang yun kapag sobra ng maningil. Sabihin ko lang. Yun na yung parang trump card. Ganun. Though, dapat sa una pa lang sinasabi na yun. Sinasabi ko yun para i-justify na ito nga lang ang dapat yung isingil eh. Dapat ka mas mababa pa eh. Dapat ka mas mababa pa eh. Kung baga binaitan mo na. Hindi mo na ginamit yung privilege mo. Hindi ko na ginagamit yung ko minsan. So, sir, tingin ko maganda yun, sir. Naisip ko. Pero baka marami na rin nakaisip na to. Di ba sa Baguio ganun? Yan. Alam ko, pag sumakay ka ng taxi sa Baguio, merong minimum ng 35. Pero tumaas na rin kasi sa Baguio. Natandaan ko So 35 yung minimum. Tapos, yun per tumaas na rin sa Baguio. Tumataas. Pero iba pa rin kasi yung mahal no dito. Ano kaya sa tingin mo maganda? 20? Ang minimum. Dati tapos nga 15 lang eh. So 15 tapos biglang wala na nga student at saka tawag dito senior fare eh. Ala na nga ganun eh.
Sige. O sige na nga. Punta na tayo dito sa napagtapusan natin sa Epeso. Okay. Maganda naman sa Epeso. Actually, more on unity siya, di ba? Okay. Unity. Hindi naman politically yung subject namin before dahil nagkataon lang na unity ng church ang pinag-uusapan. Tapos, di ba, Uniteam, di ba, Duterte, BBM, and all. Syempre, may take tayo doon, di ba, bilang Christian. Kasi, yun yung reason bakit hindi ka dapat panatiko at pinagkakatiwala yung salvation mo sa mga leader. Kaya kung mapapansin mo sa mga post, though may mga kasama tayo o may mga brethren tayo na may mga post na regarding sa appreciation ng particular na empleyado, sa amin kasi mga teacher, dapat non-partisan ka. Though hindi lang doon, hindi sa non-partisan, ayoko din yung point na sa bandang huli ako pa mapupulaan dahil meron akong in-appreciate na politiko. Kaya as much as possible, hindi ako nagpo-post ng appreciation regarding sa politiko. Siguro, i-appreciate ko siya as a friend, as a person, not as a mayor o governor. Hindi. Kung i-appreciate ko man yung tao para hindi maanuhan na ibang kulay. Sige, 7 to 10 tayo. Mayayari ba natin to? Hanggang 16, no? Okay. Sabi mo 16. Pero bawat isa sa atin ay binigyan ng special gift. Depende sa gustong ibigay ni Christ. 7 lang ba? Hanggang 10. 10. Kaya sinabi sa scripture, nung umakyat siya sa langit, nagsama siya ng maraming bihag at binigyan niya ng mga regalo ang mga tao. Okay. So anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ibig sabihin, bumaba muna siya sa pinakamalalim na part ng mundo. Kaya yung bumababa, siya rin yung umakyat. Lampas pa sa langit para punuin niya ang buong creation. Okay. So si Jesus to. Now, tandaan natin na yung ibinigay sa atin ni God na mga regalo upang matulungan yung kanyang katawan, which is church, na mag-grow, is by grace. So, pag sinabing by grace, hindi natin deserve. Hindi natin minerit. So, kumbaga, kusang ibinigay ito ni God para maging regalo sa simbahan upang matulungan yung simbahan. Now, bakit binabanggit dito yung when He ascended on high or nung umakyat? It is because siya muna ay bumaba. Bumaba saan? So, galing siya sa taas, bumaba Oo. Pero, ang tinutukoy dito na pagbaba, noong siya is namatay and then nag-resurrect si Jesus. Si Jesus mismo. So, sabi dito, now this He ascended, what does it mean? So, ibig sabihin, dinedemonstrate dito na ang reference sa Psalm 68 verse 18 is yung resurrection ni Jesus. So, yung kanyang pagbaba is in the lower parts of the earth, and secondly, His ascension far above all the heavens. Ngayon, yung iba sinasabi na si Jesus bumaba sa Hades, okay, following His work in the cross. Sa hell. Okay, pero dito, hindi naman necessarily na yun ang tinutukoy ni Paul dito na bumaba si Jesus sa... Diba, pero meron din sinabi na bumaba daw siya sa sa impyerno. Ganun di ba? Tapos parang may pinroclaim siya, nag-preach daw siya doon. Although meron na tayong dyan. Meron, mahaba kasi yun. Di naman, ang point na hindi naman necessarily sa impyerno siya pumunta. Okay. So, kumbaga, may mga captives lang na mahabang usapin. So, ang point lang doon is, hindi naman siya necessarily sa hell nagpunta. Okay. Kasi wala pang hell siguro Dahil lake of fire, di ba? Para after judgment Yung hell, wala pang apoy, pero itatapon siya sa lake of fire. So, parang shoal, gano'n? Hindi, ang lang nun, ang context nun na naalala ko is before, may mga angels sa panahon ni Noah di ba? Na dahil nga nag-aasawa sila ng mga mortal, sila yung kinulong. Pwede yun. Yun yung sabi dun So sila yung kinulong, tapos mag-aantay sila dun hanggang sa judgment. Pero meron ding mga demonyo nandito pa. Pero merong kinulong. Pero, ang point lang nun is, hindi natin explicit na sinasabi o implicit na sinasabi. Na yun yun. At hindi rin natin, tawag dito, sinasabi na
impyerno yon, hindi rin. No? Kumbaga, yan yung ilan sa mga sa mga mahabang usapin regarding Sige. sa... Pag dumating na lang tayo dun. Basta ang point lang dito, makakapag-rely tayo kay Jesus na kaya niya tayong i-save at kaya niya tayong i-lead kasi siya yung galing sa langit na bumaba dito sa lupa. Credentials. At siya din yung galing dito sa lupa na manunumbalik uli sa langit. Yung mga maganda kasi mag-election ngayon. So, meron siyang magandang credentials. Speaking of credentials. Galing ako sa hirap. Kaya naiintindihan ko ang mahirap yung mga ganun sa mga senador. Speaking of credentials, parang it's a high time na talaga na palitan yung batas regarding sa qualifications. Tingin mo, no? Ayaw nga. Sabi nga ni Tulpo, para kaya kang kukuha ng bato, pupukpok mo sa ulo mo para papasaya ka sa Senado yan. Kasi sila mismo maapektuhan. Hindi lang yon. Tayo kasing mga nagluluklok sa kanila. Tanga rin, ano? Sabihin natin na karamihan. Yung iba sa atin ay, ang iniisip lang ay pansariling interes. Kumbaga, charm. Kumbaga, may mga educated na boomers at saka Gen X. Boomers. Pero kumbaga, dahil yung mga educated na yun ay hindi sila ganun kadami, may mga matatanda kasi or sabihin natin na even on our age or generation is tumatanaw ng utang na loob. Iba kasi yun tinitignan sa tinititigan. Mm-hmm. So kahit na maraming mali, pagkukulang, anomalya o korupsyon, yung isang particular na tumatakbo or isang politiko, paulit-ulit pa rin nating binoboto. So kumbaga, nadadala tayo ng emosyon o kumbaga is nabubulag tayo dun sa mabuting bagay na ginawa lang nila minsan pero hindi doon sa kakulangan o sabihin natin na kawalang parang aksyon. Parang hindi mo mabalanse. Oo. So parang minahal mo na siya pag gano'n. Kaya nga huwag tayo maging panatiko. Yun. So sobra mo na siyang kasi gano'n naman daw pag nagmamahal, di ba? Parang naka-highlight mo yung good. Hindi mo na nakikita yung bad. Hindi dapat gano'n sa public servant. Kaya kunwari sa amin. Service pala. Kaya kunwari sa amin, pwede kaming lumapit sa mayor's office. Pwede rin kami lumapit sa governor's office. Kasi kami, sa education system is neutral. Neutral sa ganyan. So, talaga non-partisan ang inaano namin. Pwede kami magturo kung papaano kilatisin, pero hindi kayo magsasabi na, wag niyo iboto yan, ito iboto nyo. Kasi malaki influence namin teacher sa ganun. So, gayon, kung si Jesus may credentials, dapat tayo din, taasan din natin yung credentials dun sa mga nagli-lead sa atin. Kasi si Jesus nagawa niya yun. Kaya karapat-dapat lang na pagkatiwala natin. Oo, tama. Buhay natin sa kanya. Siya nagawa eh. Kaya nga kung siya nabuhay ulit. Di ba? Si Jesus kasi may testimony. Sabi nga ni Jesus, testimony. Kung di kayo naniniwala sa sinasabi ko, at least maniwala kayo sa ginagawa ko. May testimony pa si John the Baptist. May testimony pa si God the Father. Nung binaptize siya, nagsalita si God the Father. May testimony pa yung mga pinagaling niya o yung mga tinulungan niya. So, kumbaga, mayroong credentials talaga si Jesus. O yun. So, kumbaga, kung lahat na sinabi niya is totoo, ano pa yung pumipigil sa iyo o sa mga Pharisee na hindi magtiwala o maniwala kay Jesus? Yun nga daw, sir, yung unforgivable. Oo, yung sin. Unbelief. Ayun. Kasi yung tinetestify ng Holy Spirit, hindi mo pinaniniwalaan. Ayun. So, yun yung blasphemy ng Holy Spirit. Or ina-attribute mo sa demon yung kay God. Or ina-attribute mo. Last Sunday, yung topic natin. Diba? Parang na-brandancy yan. Naging maganda dun sa discussion namin sa small group is, kayo ba is non-label na ba kayo ng tao o kayo mismo na labelan? Ang sabi? Meron din, isa-isa. Kunyari kay Ate Jai, nung namatay si panganay nila, di ba? Dahil hindi daw sila nag-submit sa church, kaya yun nangyari.
Di ba parang, Alam mo, ano yan way yan ng pangkontrol ng mga tao para sabihing tama sila tapos mali. Lagi namang may namamatay. oh, It's a natural na ang Oo, kamatayan. saka di ba yung lagi natin sinasabi, paano pag sa'yo naman nangyari? Oo. Testing. Kung anong standard yung ginamit mong panukat na ibang tao, yun di gagamitin sa'yo. So pag may nangyari sa yung hindi maganda, anong maling ginawa mo? Hanapan ka ngayon. Hanapan ka ngayon. Ano yun? Pag ibang tao, makasalanan. Pag ikaw na, tinetes. Yun. Ano na shake. Kaya Kasi nga, may blessing na parating. kaya nga one time may sabi, ay kulto yun. Ba't umaattend ka sa kulto? Nagingiti na lang ako Anong basis na ng kulto? What is the meaning of kulto? Nandun lang naman tayo. Pwede tayong kausapin. Pero minsan, yung mga tao nagsasabi pa nun, sila yung... Hindi nila alam pinaniniwalaan nila. Hindi nila alam kung ano yung pinaniniwalaan. Oo, sige nga. Ano ba yung pinaniniwalaan yung yun nga yung nakakalungkot. Ganun ata talaga. Yun, kahit sa work, di ba? Kahit sa work, kung sino yung mareklamo, yun yung tamad. Intindihin na lang, patawarin na lang. Oo, yun nga. Okay, Laging ganun. verse 11 and 12. Sige na nga. Siya yung nagbigay ng mga regalo sa mga tao. Inappoint niya yung iba bilang apostol, yung iba naman prophets, yung iba missionaries, tapos yung iba mga pastor at teachers. Hanggang 12. Ginawa niya ito para gawing ready sa pagsiserve ang lahat ng taong pinili ng Diyos at para palakasin ang katawan ni Christ. Okay. Tandaan natin si Jesus, God, ang nag-a-appoint ng mga people in authority, even inside the church. Pero dito sinabi, ang purpose, bakit niya daw ginawa. Ano ang purpose? Bakit may pastor, may teacher, may misyonaryo, may apostle, may propeta, ano daw? Kasi para gawing ready sa pagsiserve yung mga tao. Para tulungan mag-mature yung mga members ng church. Hindi para i-convert yung unbeliever maging believer. Trabaho ni Holy Spirit yun. Yung i-convert yung unbeliever sa unbeliever. Hindi natin trabaho yun. Pero syempre, trabaho natin i-preach yung gospel. Pero yung baguhin yung puso, si God. Magdilig. Pwede lang tayo magdilig. Magbungkal. Yun. Pero yung nagkakos ng growth, yung nagkakos ng conversion, si God yun. Ngayon, contrary to the popular belief, hindi po fivefold ministry ang gift ni God. 4 lang. Okay? So, isa-isahin natin. Bagong yan ang magandang title. Bakit? Yan ang magandang Hindi kasi, kaya nila na mistook ito. So, hindi pala 5. 4 din lang yung lagay. Tapos nakaganon tayo, ha? Ay. Tapos, ba yan? Hindi kasi Oxford ko may ginamit. Kaya. So, parehas lang yung pastor at teacher. Ganon. Magkasama yun. Magka-join yun. Okay. So, ito, apostles. Okay. May dalawang binabanggit apostle dito. Yung simulan tayo muna great sa apostles. Yung mga Sige. apostol. Great apostles na merong special calling talaga. Sila yung mga, ang tawag dito, merong signs and wonders. Kasi kailangan kailangan ng signs and wonders para i-prove na sinend sila ni God. Ano bang ibig sabihin ng apostol? Ibig sabihin ng apostol ay messenger. Messenger. Mensahero. Mm-mm. Sugo. Sinugo. Okay. Apostle. Ngayon ba may apostol pa? In parallel doon sa apostle na unang tinawag ni Jesus, I would say na wala na. Okay? Pero bakit meron akong mga nadidinig na apostle ganito? Medyo mahirap kasi magsalita pero ako naniniwala ako sa sa cessationism pero hindi in full. Okay? Kasi niniwala ako si God nag-work pa rin in miracles pero hindi siya yung tao ang nagko-command na or merong healing service sa Friday. Hindi tao nagde-decide doon. Kumbaga may milagro pa rin talaga. Yes, may miracle. Siyempre, Diyos yun. Kaya ako sinasabi na hindi ako cessationist in full. So naniniwala ako na yung needs yung needs sa era ng mga apostles at malawakan apostles is para sa akin hindi na needful. Okay? Even yung prophets. Yung prophet kasi ang trabaho naman niya either to prophesy kung ano yung mangyayari in the future or i-declare yung word ni God. Yun yung nakalimutan natin. Akala natin pag prophet dinedeclare lang. Hindi naman, actually, hindi ba siya nanguhula inuulit lang niya kung ano yung pinasasabi ni God. So, dalawa ang ginagawa niya. Yung
use sa future. Sakit na kasi yun minsan kapag yung feeling mo nakakakita ka ng future eh. Personality disorder na yun eh. Oo, kasi Possible. oo, may ganun. So, kaya nga itatama o ibabangga mo siya sa scripture. Kaya nga yung mga nagpo-prophesy sa 1 Corinthians, kinakailangan meron nag-i-interpret, may nagsusuri. Hindi sila over doon sa Tabulator. church. Hindi sila over sa word ni God. Hindi sila mas mataas sa discerned word ni God. Uso yun ngayon. Lalo na sa West. Pwede mo ang questionin yun. Pwede. Oo, So, pwede. paano kapag may nagsabi na ako, apostol ako? Dumating sa church nyo, apostol. Ako si apostle ganito. Anong proper response na dapat? Apostle of what? So, syempre, Sasabihin ko, una doktrina, no? Apostle Paul, I know. Apostle, ikaw hindi kita kilala. Malaba ko sabihin niya, Christian din siya. Oo nga. Paano bang dumarating sa apostleship, di ba? Parang baka naman tayo lang nag-a-assign. Yun nga ang point. Kaya kapag inaral mo, there's no need na sa apostle at saka sa prophet. Sige, sa prophet naman. Kanya may prophetess o prophet, ganun. Pero dito kasi, sa enduring word, hindi niya kinokontra yung yung existence ng na apostle Modern at day. prophet eh. Oo, hindi siya nagsasalita, silent lang siya dito eh. Pero sa akin, dahil hindi naman tayo 100% na itulay material natin, sa akin bilang hindi naman fully cessationist, hindi na needful yung apostle at saka yung prophet ngayon. Okay? Kasi yung apostle nga, ito yung mga ni God, yung mga disciple ni God, yung mga 12 disciples. Si Paul, kasama si Paul sa mga Gentiles. Ngayon, yung mga prophet naman, ito yung nagsasabi, nagde-declare ng future or nagde-declare ng word ni God. Propeta. Okay. Prophesy. Oo. Ito pa, sige. sorry, yun nga, kasi nga, isa sa mga problema, teka lang, baka naman nililimitahan nyo ang pagkilos ng banal na espiritu at di kayo naniniwala sa propeta, sa mga apostol. So, ganito na lang, para simple. Oo. So, kung tayo, mas bumebenta sa atin yun, apostol, mga propesya, kaysa sa mismong word ni God, siguro may mali sa atin. No? Kasi, parang gusto mo madinig yung mangyayari sa future sa buhay mo. Pero itong word ni God na ilang libon taon na nakasulat, ayaw mong paniwalaan. So, there's something wrong with that. Yun siguro. Sa yung prophet pinadadala ni God sa Old Testament. Saka sa dami ng manloloko, sir, parang ang hirap ng magtiwala ng lubos. Kasi ako personal, madami ng mga nagsasabing prophet sila. Ibalik ko lang bakit may prophet. Sa Old Testament kasi pinadadala ni God yung prophet bilang parang taga-mediate na si prophet, nire-represent niya si God sa tao, yung prophet, nire-represent niya yung tao kay God. So, kumbaga, pinadadaan ni God yung message dun sa prophet para i-deliver dun sa mga tao. Ngayon naisulat na yung Bible, naisulat na yung word ni God at si Jesus na talaga. At si Jesus na talaga yung ating mediator sa langit. 'Di ba? Tagapamagitan siya, ang daan, katotohanan at ang buhay. There is no need doon sa mga prophet ng si old. Melchizedek, high priest na. There is no need. Sabi nga dito, as with the apostles, modern prophets do not speak in the same authority as the first century prophets who brought God's foundational word. So, ano pa yung need ng prophet at saka apostle? Tsaka, na-off ako kapag may nagpapakilala, ako nga pala si ganito, ganyan. May ilalagay mo pa yung title, ako nga pala si prophet, tsaka si apostle. Na-off ako pag may ganun. Parang high-sounding yung dating. Pwede mo sinabi na, ako nga pala si pwede mong bagitin na under shepherd ako ng ganitong or church. Brother, ganun. Si brother ganito na lang. Yun. Sige. Mahaba pa evangelist. Ayun. Okay. Pag evangelist, simple lang yan. Meron naman misyonaryo. Yung evangelist is, nagbabahagi lang ng gospel, good news of salvation. Yun lang. Meron pa rin yan hanggang ngayon. Sila yung mga misyonero. Sila yung mga nag-share
di ba sa Pilgrim's Progress, Si siya yung evangelist. nag-share, kaya niya na-share si Christian. Christian. Tsaka yung family ni Christian, si Christiana, yung mga anak, yon. Oo, book 2. Book 2. Yun yung pangatlo. Tapos, ito yung pang-apat. Magkasama yung pastor tsaka teacher. Ayun. Kasi, bilang under shepherd, kailangan capable ka magturo and then capable kang mag-ingat at mag-alaga doon sa sa mga flock. Ang pastoring kasi more on alaga, pakainin mo. Yes. Tapos hindi lang alaga, protection. 'Di ba? Yan ang pastoring. Yes, kasi parang nagpapastol talaga eh. Kasi yung pastoring, ano yan, yung concern ka sa well-being nila, may emotions na kasama dun eh. Yung teaching kasi is more on sa intellect. Pero hindi dapat na, teacher ako eh. So, hindi ako magpapastor ha. Hindi dapat ganon. Yung palang magandang realization, no? However, may mga tao na may gift sa teaching, pero hindi talaga tinawag na sila yung mag-lead sa church. Ayun. Yun naman yung kailangan din nating ingatan din doon. Pero sabi dito, magka-join daw ang pastors and teachers. Ang binabanggit ditong pastors and teachers ng word ni God, Kasi baka sabihin, teacher sa DepEd, teacher. Hindi po, ang binabanggit dito is ng word ni able to God. teach. Okay. So sabi dito, ang lahat ng regalo na to ay binigay sa pamamagitan ng Holy Spirit ni Jesus. So ibig sabihin si Jesus yung nagsasabi at nagtatalaga ng mga people in authority. So ang point dito is hindi natin ine-encourage na sino gusto magpastor dito, hindi natin ine-encourage na sino gusto maging apostle dito, hindi. Kumbaga kailangan merong leading, merong scrutiny din sa church. Talaga bang tinawag ka? So, kumbaga, i-ask natin, i-sure natin. Baka nakikiuso ka lang. Ganun, di ba ka? Ganun. Sabi dito, the job of responsible church leadership is not to hinder or prevent such ministry, but never to promote it into existence na kulang tayo ng ganito, kailangan may apostle tayo, kailangan meron tayo. Ito yung need ng church, so kailangan. Kailangan may ganito. Hindi. Merong tinawag si God doon na naka-assign. Pero tandaan natin, regalo ng Diyos yung mga yan sa church para i-equip. Ulitin ko, hindi para i-convert yung unbeliever sa believer, maging believer. Hindi. Para tulungan mag-mature yung mga members ng church. Pero again, kaya sila tinawag na regalo, ibig sabihin para mag-contribute sila sa body, hindi para maghari-harian sa loob ng katawan ni Kristo. Kaya nga, si Jesus naiinis dun sa yung sa mga naglo-lord over sa mga flock na tinitake advantage yung mga tao. Di ba? Yung mga widows nga, di ba? Pero in return, since sila yung tumutulong sa atin na mag-mature, mag-submit naman din tayo. Para kumbaga, mahirap na nga yung trabaho na i-train. Tapos pasaway ka pa. So parang ang hirap, 'di ba? Yun yung hindi naiintindihan ng iba. Ang iniisip lagi ng iba, sinasaway sila, binabawat, pinagagalitan, akala mo mga perfect daw yung mga nagsasabi. Hindi yun ganun. Maraming area na kailangan ayusin na nakikita ng mga inappoint ni God dun sa leadership na yon. Tayo naman na tinetrain, sila na nga, hirap na nga sila sa sarili nila. Tayo na mga tinitrain, huwag na tayong maging pabigat. Yun lang yung pinapoint out doon. Hindi para maghari-harian sa atin, kundi para mag-mature tayo lahat. Mga iba kasi, Ito sabi, equipping also has the idea to put things right. Ayaw mo pala. Yun nga, maganda naman balanse. So, yung mga pastor, mga teacher, huwag silang maghari-harian. Yung mga din naman, huwag din sila mag-ari-arian. Oo. Di ba? Wag... Sa totoo lang, di ba sa quad, minsan may mga pagkakataon na nalulungkot na lang din ako sa iba na para bang, ako personally, hindi na sa elders, leaders lang ng church Kunwari sa work na lang, o kaya may matanda na lang. Okay. Kunwari may sinabi na kailangan gawin, o kaya nag-message,
irerespeto mo eh. Oo. Pero sa church natin, minsan may baka, alam mo yung pagkakataon na yung kausap sabihin natin in authority or in position, alala, parang, ay, okay, suggestion. Parang, word na di ganyan sineshare, tapos parang adating, suggestion lang pala. So, doon pala nakita ko na, okay, hindi niya ino-honor yung, yung office, hindi rin niya ino-honor yung word ni God. So, kumbaga, ang may pagkakulang na doon at may pagkakamali, yung tao na hardened yung heart sa ganung bagay. So, sabi dito, the primary purpose of the church isn't to convert the sinner to Christianity, but to perfect the saints for the ministry and edification of the body. So, tutulungan nating mag-mature yung bawat members ng church. Last, 13 to 16. Wow! Sige. Hanggang maging united tayo sa faith at pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa mag-mature tayo at maging perfect kagaya ni Christ. So, hindi na tayo magiging parang mga bata na madaling matangay ng hangin ng kung ano-anong teachings at ng mga taong manloloko gamit ang mga gimmick na inimbento nila. Instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para mas lumago pa tayo sa lahat ng aspeto at maging kagaya tayo ni Christ. Siya ang head natin. 16. Okay. Dahil kay Christ, nagsama-sama ang bawat parte ng buong katawan at connected ang mga ito sa isa't isa sa tulong ng mga joints. So, kung maayos ang kondisyon ng bawat parte, lumalaki at tumitibay ang katawan dahil may pagmamahalan. So, sa church pa rin. Okay. Ang unity na tinatawag dito is hindi unity regarding sa structure or organization. Unity ito ng spiritual, through common faith. Hindi yung galing ng local church. Oo. Pagiging organized. Oo. Hindi yung unity nung galing noong particular na organization na to. Hindi ganun. Spiritual. Iisa ba kayo ng mind? Isa ba kayo ng faith? Yun. Kasi sa simpleng, pakikipag-relasyon sa unbeliever. Dapat, issue yan. Dapat, hindi na iba-iba yung mind dun. Iisa lang na dun, not be unequally yoked with unbeliever. Common dun. Oo, may stand yun. Tapos, magagalit ka kapag sinita ka. Diba? So, ang point dun, dapat malinaw na sa'yo dun. Hindi kayo na-off. Tapos, accountability. Common sense na lang, kahit hindi na nga biblical yung accountable ka na meron nag-oversee sa'yo, hindi ka ba na nagsasabi, hindi ka ba na nagpapaalam. Tapos, minsan, sasabihin natin, ay, nagpaalam naman ako kay ganon. Alam mo yung disrespectful naman talaga, pero ipipilit pa rin niya yung kanya. Pagka ganon, wala talagang accountability. Yung, may mga tao kasi na magaling lang magsalita na as if na mature. Pero sa totoo lang, walang fruit. Walang fruit. So, dapat sa mga ganong bagay, malinaw na sa mind natin na may mga words si God na unnegotiable. Okay? Ito ang ibig sabihin nun. Walang ibang interpretation yung mga ganon. Okay? Kilala ba natin si God? Dapat malinaw na yun. Kaya nga si Paul minsan sinabi is, by now, you should be teachers of the word. Pero ngayon, ang kinakain nyo pa lang din, ang kaya nyo pa lang, milk. So, ibig sabihin, hindi nag-mature. Ang goal nga dito, kaya nga ini-equip ng mga apostles, prophets, evangelists, pastor, teacher, yung church para is para mag-mature. Kung ayaw mag-mature, may problema doon. Ano yun, atanda? Nakakita ka na ba ng matanda na malaking tao, dumedede pa, naka-chupon? Parang unsightly, parang bonjing. Nag-grow old ka lang, pero hindi ka nag-mature in Christ. So, sa imbis na nakaka-contribute ka na sa church, nagiging liability ka pa sa loob ng church. So, kumbaga, malungkot naman tayo sa ganong estado. Ano bang mga dapat gawin yan, sir? Magbigay lang ako ng senaryo, no? Kunwari, madumi bahay.
Tapos may nag-initiate na maglinis. Ikaw naman, ay sila lang yan. Naglilinis sa lahat, tapos ikaw na lang hindi. There's something wrong with you. So, ubaga, yung moral compass mo at sensitivity mo, sobrang purol. Oo, sobrang ano. So, sabi dito is, when the gifted offices work right and the saints are properly equipped, Christian maturity increases and there is greater intimacy in the experience of God. So, ibig sabihin, pwedeng ginagawa naman ng mga elders and leaders ng church yung kanilang trabaho. However, pwede kasi na yung mga members is hindi humble or sabihin natin na hindi yung heart nila open for correction. So, nagkakaroon ng problem dun sa pagmamature. Though, alam naman natin na may mga levels yung Christian maturity. Meron tinatawag na children, young men, at saka hindi pa siya talaga ganun. Pero kunwari, after many years, ganun pa rin. Kailangan naman putulin. Yun eh, no? And then, yung mga hindi nagbe-bear yun ng fruit. Hindi, ano yan. Inside joke yun. Okay. Hindi nagbe-bear ng fruit. Okay, now. Pero meron ding time, sir, na ang mali ba dun is yung mga elders mismo? Yes. Pwede din, ano? Yes, kapag hindi clear yung instruction. May napanood ako kanina paano nagiging toxic yung leadership. Kapag hindi clear yung instruction. Pero pag clear yung instruction, tapos hindi sinusunod, pero doable naman, ang may mali doon is yung naman nag-o-obey or yung mga nakikinig. Membro. Ganun. Kasi the moment na clear yung instruction, accountable ngayon yung elders sa spirit mo. Kaya required sila na pagsabihan ka. Kaso dahil nga woke generation tayo na napaka-sensitive at ang hihina ng natin, namimili pa tayo kung paano tayo i-correct. May nabasa nga ako kanina ewan ko kung, teka, nandito ata yun sinave ko yun Saan mo nakikita? Paano nasisave? Hindi, lumilitaw sa sa feed ko Pero pwede mo i-save, ganun? Oo. Talaga? Kasi downloadable yung picture picture. Napin ko Nasaan ba yun? Nasa recent lang ata yun or what? Download. Ano yan? Tungkol saan? Parang sinasabi niya, parang kung kinorek mo lang ako in this way, baka mas na-save ako or nagbago. Totoo naman na mainam na kapag kinokorek tayo may gentleness or what. Pero pag pinipili mo yung way na kung paano ka dapat i-correct, alam mo nagkasala ka, there is something wrong with you. Oo, kasi you can never really pick. Saka cherry pick. Yung mga, saka, i-correct mo yung sarili mo. Ganun. Parang maghaharap ka ng kapareho mo na ugali. At i-correct ka ng tao na yun. Walang ganun. Magbibigay na example Kasi, yun nga, nakausap ko si Ma'am Des regarding dun Kaya nga, parang nagigilty daw siya, baka daw masyado siyang harsh, ganun. Ma'am Des, kung sa tingin mo harsh yan, yung kwento kasi ni David nung nakiapid siya kay Bathsheba, tas pinapatay niya si Uriah, may pinadala kasing propeta si God, si Nathan. Ang kwento is merong mahirap na iisalay tupa na mahal niya. Tapos may mayaman na maraming tupa. Nung dumating yung bisita niya, ang kinuha pa niya na tupa is yung sa mahirap. So ano sagot ni David? Galit na galit siya doon sa mayaman na kinuha yung... Walang konsiderasyon sa mga galit na galit siya, gigil na gigil siya. Ito, sabi ni Nathan, ikaw yun. Ikaw yun ang agaw nung tupa. Ito, sa tingin mo, hindi yun harsh? Harsh yun ang ganda nun, sir. Kasi alam mo, once na nag-present tayo ng ibang example sa tao, tapos magagalit tayo sa sarili nating kasalanan Ayun nga No? Kunyari, yung mga nakikita natin sa Facebook na may mga mali. Nagagalit tayo sa kanila. Pero yung kasalanan nila is kasalanan din natin. Yun nga yung point. Kaya nung sinabi ni David na galit siya dun sa mayaman na kinuha yung nag-iisang parang kapamilya na noong mahirap, sabi ni Nathan, yung propeta, diniretso niya, ikaw yun. Yung grabe yung yung piercing sa puso ni David, ay talagang lupasay siya, tsaka nagrepent siya.
Pero Yun syempre, naman ang kadagandahan. pero may consequence yun. Oo. Namatay yung anak niya na una kay Bathsheba. So sana, confronted by the truth, tanggapin natin. May mga tao kasi defensive, may Yun mga yung tao una kasi eh. na, Denial. may mga tao pa na, ay, sorry 2025 na kasi ngayon, hindi na kasi hindi ko na kasi pinakikinggan yung wala namang ambag sa buhay ko. Yeah. May mga ganun. Yun din yung isa namin naging topic sa Oh. discussion sa fellowship Mm-mm. nung Sunday. Okay. Is, paano mo ba napapractice yung, ano yung tanong ko binon? Mga tanong natin, yung wala, ano yun? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Oh. Parang ano ang tamang balance nun? Ang Yung tamang wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Tapos meron din naman na, ano na lang ang sasabihin nila? Okay, Pag ito yun. ginawa, kaya. Yung wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, if alam mo na nakatayo ka sa word ni God, alam mo yung mission mo, at meron ka na mga brethren na nag-a-affirm Yun na din. tama yun, Oo. wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao kahit na masakit para i-discourage ka o i-derail ka. Yun yung sinasabing wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang Oo, tao. kasi righteous yung ginagawa mo. Oo, Tama. at may nag-affirm. Oo. Ibig sabihin, hindi siya totally na lahat ng tao wala. Hindi meron ka pa ring brethren na... Siyempre, yung kakapwa mo Kristiyano. At saka, balance din. Hindi siya nang-normalize ng mali mong behavior. Nire-remind ka pa rin. Yung sinasabing, huwag mong pakinggan sinasabi ng ibang mga tao, yung mang-discourage sa'yo o yung mag-e-entice sa'yo na umalis sa faith. Yun yung sinasabing huwag mong pansinin yung ibang tao. Hindi yung parang, di ba, parang, etong, my body, my rule eh. So, mga ganun. Etong, Actually, mali nga rin yan. My body, my rule eh. Our body is the temple of the Holy Spirit. Si God na ang may-ari niyan. Yun nga eh. Kapag napaka-proud mo. So, kunyari, meron ka ding maling ginawa, di ba? Parang, kunyari, may mali kang ginawa, tapos kumalat. Wala kang pakialam sasabihin ng ibang tao. May mga ganun eh. No? May napanood nga ako parang 15 o 14 years old, sumasayaw siya, may reel siya na okay lang kahit na maagang nagka-alak, ganyan. At least, tanggap ako nung ganito, ganyan. Actually, you're just making yourself feel good. Oo. Dahil sa mali mong decision sa buhay. I'm not saying na wala akong wrong decision sa buhay. Pero wag ka namang proud na nagkasala ka na. Huwag mo i-normalize. Oo, wag mo i-normalize na para bang okay ka. Magkaroon ka ng hiya. Ang nangyayari kasi sa generation natin ngayon, alam mo sa sarili mong mali ka, mayabang ka pa. Tapos, lalagyan mo lang ng magandang English. Tapos maghahanap ka pa sa social media na, may nabasa pa ako isang reels yung parang nandito na ako sa era na hindi na ako nagsasayang ng effort or ng energy sa mga tao na, okay, good for you na hindi ka nagsasayang ng effort or energy sa mga walang kakwenta-kwentang tao. Tapos yung wala palang kakwenta-kwentang tao, yung nanghihila sa'yo pabalik sa church. Okay. Enjoy your life na hindi ka na nagsasayang ng tao na kasi offended ka halimbawa sa church or sabihin natin, feeling mo kinukontra ka ng church tapos sabihin mo, ay hindi ko na sila pinagpapansin. Okay, enjoyin mo na wala nagko-correct sa'yo. Enjoyin mo na nagkakasala ka dahil wala nang manghihila sa'yo physically pabalik doon sa tama. Enjoyin mo yung kasalanan mo. Because one day, babayaran mo yung kasalanan mo. Kasi hindi mo inalaw si Christ na magbayad sa kasalanan mo. Ayaw mo mag-repent. Mayabang ka pa. May isi-share ka pa sa... Ako, unapologetically sasabihin ko yan Wow. Pag nagkamali ka na nga, mas i-amplify mo pa yung mali ng ibang tao, may problema sa'yo. Ibig sabihin, Shifting bulag ka. Bulag ka sa sarili mong kasalanan. Ang sinasabi ko nga kapag kunwari pinagsasabihan ka, may issue din na may nagsasabi sa'yo. Tama ka, may issue. Pero hindi nawala yung issue mo dahil may issue din yung nagsasabi sa'yo. I-resolve natin yung issue mo. Resolve din natin yung issue niya sa isa pang pagkakataon. Hindi batuan ng putik. Oo. Pero i-resolve natin yung issue mo. Pero yung sasabihin mo na, for my mental health, ganyan-ganyan, wag mong takasan. Hihintayin mo ba na magpadala si God ng another Nathan? O hihintayin na ba natin na si God mismo magsabi na ikaw yun?
O mayabang tayo na sasabihin natin na only God can judge me and then haharap tayo sa judgment day and then tayo. Judge kang... Oh. Huwag tayong mayabang. Makasalanan din ako. Okay? May mga kailangan pa akong i-overcome, may kailangan pa akong i-repent. Pero please, wag na iyabang. Accept mo kapag ano. Oh, parang manginig ka naman, wag mong iyabang na ginaganito kasi nila ako. Mali ka eh. Mali ka eh. Kaya ka nga ginaganon eh. Kapag ikaw pa yung nagtataas sa sarili mo na sana makita nila yung nakita ko o sana ma-realize nila yung na-realize ko, wala kang ang fruit eh. Wala kang ang fruit ng repentance. Sasabihin mo, sana makita nila, sana makita mo. Kaya minsan nag-post ako sa wall eh. Pero hindi pertaining sa mga ganun na scenario. Meron kasing nag-post na co-teacher namin sa school about sa bullying ng teacher sa kapwa teacher. Tapos malalaman ko, siya naman pala ay nagsaside comment tsaka nambubully din ng teacher at saka nang tetrete ng estudyante. So para bang locus stalking. Ba't ganun? Kasi sabi ko nila, tapos yung mga nag-heart yung iba doon, mga feeling victim din. Hindi naman lahat. Na, gano'n. Hindi naman, kasi hindi pa nila alam yung issue eh. May nag-heart doon na iba na feeling victim din. Ngayon sabi kong gano'n, mahirap ipakita sa bulag na bulag siya. Okay? Kasi aagrihan lang din siya ng kapwa niya bulag. Pero mas mahirap yung tao na nagbubulag, bulagan. Ayun. So, kung tayo nagkamali, i-acknowledge natin yun. Yun yung first step. Kaya nga kung babalikan natin itong inaaral natin kanina, wag na daw tayong parang mga bata na, dapat naman kasi ganito, ganyan. O sige, yun yung paniwalaan natin. Yung ano tayo Toss teaching. to and fro. Ito pala dapat. O sige, ganito na lang tayo. Dapat wag bago ka ng ano. Kaya wala, as much as possible, wala tayong mga gimmick sa church eh. Na, ganito tayo, may gagawin tayong ganitong activity na hindi naman biblical. Iniiwasan natin yung ganong bagay. Gimmick ano. Though, we must speak the truth in love. May tinatawag kaming sandwich method sa personal development. Positive, the issue, then encouragement. Sandwich. Sandwich method. Ayun. Tapos may mga pagkakataon na sasabihin ko ba? Hindi, ayaw muna siyang mag-reflect. Okay. Pero tandaan mo, may mga tao na hindi marunong mag-reflect. Paano na may ganong cases? Di ba? Paano kaya? Kaya, ipagpe-pray mo kay God na bigyan kanya ng wisdom para masabi mo yung tamang words dun sa tao. Pero mahirap talaga. Alam mo, na-encourage ako sa mga taong nakakausap ko na tulad nung Sunday. Okay. Yung isa sa kasama natin may edad na. So, syempre, ilan lang may edad no. Tapos, ang response niya, actually, tinamaan nga ako eh. Tapos maganda. So, ibig sabihin, tinamaan ako, pero yung response niya, parang, tama nga yung sinabi. So, ito talaga yung nangyari sa akin. Mali ako, ganun. Hindi yung pinatamaan niya ako eh. Di ba? Parang tinamaan talaga. Maganda yung heart niya. Yun naman ang... Sana bumalik, no? Di ko lang alam pero nung araw, ang dami sa church na gano'n ang attitude. Oo. Na kapag may kaya nga sermon eh. Oo, kaya nga sinisermon. Di ba? So, kapag may sermon, inahanap mo yung tatama sa'yo. Di ba? Tsaka may pagkakataon na kinausap ka in private. Hindi mo pinakinggan. May pagkakataon na dalawa na ako mausap sa'yo. Hindi mo pa rin pinakinggan. Ano na yung susunod? Sa pulpit mo na talaga sasabihin yung gano'n. Kasi hindi mo pinakinggan eh. Ang mali, hindi dumaan sa private talk at saka doon sa humanap ka ng another brethren na magsasabi as witness. Yun yung mali. Exhausted na nga lahat ng... Oo. Makinig ka. Tsaka, hindi ka bawasan ng pagkatao na aminin mo nagkamali ka. Yun din. Sa opisina din namin, gano'n. May maling, sila yung nagsasabi ng mali dun sa tao o ng kasiraan. Tapos nung nabulgar, parang kailangan malaman niyo na may side ko, di ba?
Ano ba? Ulitin ko, tama yung sinabi mo, lalo ko nang ginagamit yun eh. Kung ikaw ay nagkasala o nagkamali, huwag mong diktahan kung paano ka dapat i-correct. Oo, tama naman yun. Dahil wala ka sa lugar. So, nangyari, yung sa judge, di ba, nandun ka sa sa judge, baka naman pwedeng... Oo, ala ka sa lugar. Ala. Ang pwede mong gawin, maging merciful kayo sa akin. Naamin ko, maging merciful kayo sa akin. Ganun. Tulungan niyo ako na makabalik. O yun. Tapos. Hindi kasi sign of humility yun eh. Pero once na, yun nga, yung correct nyo ako sa ganitong way, ikaw pa rin ang nasusunod. Ikaw pa It is a sign ng pride. Pride naman kasi pa din. Na parang gawin nyo to, and then susunod ako. Parang, gets mo? Kaya ka nung yung estudyante ko, hirap na kasi ako sa pag-memorize ng names. Sinabi niya, sir, wag niyo na ako sulatan ng kung hindi niyo naman pala kabisado yung name ko. Natatanda kita, ikaw yung kahapon, ito yung pinerform mo. Sabi kong ganun. Pero nag-reflect ako no, 1 oras. Ba't baka ang engot ko mag-memorize? Talagang tumatak sa akin, itsura niya, yung pangalan niya. Nag-burn siya sa long term? Napunta na siya sa long-term memory ko. So, ang point ko lang is, as a teacher, kakamali ka. Ito, tontawa ako dito eh. Pinapupunta nila kasi ako sa gitna. Sa picture. Alam mo namang di ko gusto yung gitna eh. Kaya ako nagpa-picture, gusto ko ng memory ng mga estudyante ko. Na at least dumaan sila. Kasi tuldok lang ang ang buhay eh. Serto ko sa gitna. Mamaya explain ko kung bakit wala ako sa gitna at nasa gilid ako. Hindi ako ang highlight ng bawat litrato sa pagtatapos ng semester. Kayo. Sino ba yung nag-aral? Sino ba yung nagpagod? Ako ba? Sila. Kaya nung nag-post ako, nakalagay doon, where the teacher is not the center, but the students. Because sila yung torchbearer. Sila na yung next in line. Tapos na yung mo eh. Tapos na yung era mo ng limelight eh. Sila na. Ipasa mo na. Ngayariin ko lang to, itong last part. According to the effective working by which every part does its share. Kaya tama yung shinare ni Kuya Joe last time. Lahat ng miyembro ng church merong contribution. Service, monetary, teaching, encouragement. Kaya nga, ang humble ni Paul para sabihin na, brethren, pray for us. Biruin mo siya na yung nag-handle noong church, pero humihingi ka at sinasubmit mo yung sarili mo under no authority ng mga intercessor sa church na kailangan mo ng tulong nila. Ganon. Kaya, yung pakiusap ko lang din sa ibang mga brethren natin na yes, sisikapin natin na yung fruit ng Holy Spirit is talaga manifested sa ating buhay, sa kindness, sa gentleness, sa faithfulness, sa goodness. Ang pakiusap ko lang, maki-operate tayo. Ngayon, kung ibabalik natin yung way, kayo ba, paano nyo gustong itama yung sarili nyo? Would you be effective na magagawa nyo yan sa iba't ibang uri ng tao? O yun. Di ba? So, ang point doon is, just because nasaktan ka doesn't mean hindi ka mahal. It's just that na kaya dumating sa punto na napagsabihan ka na because many times mo na siyang na-take for granted. Hindi naman magagalit kung hindi mo na-take for granted ng paulit-ulit eh. Ngayon, ayaw naman natin na i-address yung issue. Pag hindi in-address yung issue, sabi nga sa toxic leadership, pwedeng baguhin noong leader yung expectation niya kasi hindi malinaw yung instruction. Kaya pag tinanong ka, ano po ba dapat kong gawin? Clear dapat yung instruction na binibigay mo. Kaya si Paul, clear yung instructions niya. Nung Sabado, naging subject namin sa effective communication. Diba sa social work, may ganun din. Tapos, isa dun is yung writing. So, way of communication is writing. So, hindi lahat ng magaling magsalita, magaling magsulat. Pag magaling ka pares, okay. So, isa dun sa prinsipyo ng writing, lalo na sa mga office communication, is after mo siyang gawin, i-check mo. And then after mo siyang i-check, ipa-check mo sa iba. Tapos, ang sabi ng teacher namin, si Ma'am Berry, kasi nga,
kapag ikaw lang ang tumitingin, bias ka. Bias ka naman Oo, talaga. na pwedeng wala kang makitang mali. Oo. Pero pag pinacheck mo to sa iba, dahil sa perspective nila, lalo na sa mga superiors mo, supervisors, pwede silang mag-correct. Kasi nga, pag sarili mo, bias ka, di mo makikita. May pinapanood nga ako lately, yung legal way ng pagsasabi ng mga harsh na words. For example, I hate your company. Pwede mo daw sabihin na, kaso medyo hahaba lang, it seems that our tawag dito, company is no longer beneficial to both of us. So, i-deliver mo doon. Doon na... Paano ka makikipag-break ng... parang ganon. So, parang naiinis. Humahaba nga lang, kaya nga lang, minsan, if gusto mo maging professional or hindi ganun ka-harsh. Kung yun na lang ang way. Pero ikaw, sir, paano mo sinasabi yung mga masasakit o tamang sabihin? Ay, hindi. Diretso sa'yo. Pag estudyante, diretso ko. Ayoko silang ayoko silang imulat na parang woke generation. Ewan ko, siguro innate sa akin na syempre hindi rin ako confrontative na tao, no? Pero dumarating din ako sa ganung point. Confrontation. Dumarating din ako. Pero nagiging humorous eh. Sarcasm, yan madalas kong gamitin. Humor, sarcasm, sa pag-convey ng gusto kong sabihin. Kasi nakakatawa yung katangahan. Nagets mo? Yung kabobohan minsan nakakatawa. So parang gusto ko ipakita yung kabobohan ng ganito. Diba? Parang ganito. Ako naman, disclaimer ako agad umpisa. Kasi kunyari ganito. Kunyari sa opisina. Kunyari merong mga incompetent na tao. So ako, ang gagawin kong humor doon, gagawin ko yan. Nanumpa ako eh. Nanumpa ako nung Monday papasok na maaga. Papasok na, ba't pa tayo manunumpa? So nakakatawa siya. Pero isipin mo, ang tanga natin, di ba? Diba nanunumpa tayo. Tapos, sa isang taong tapat, ang salita ay panunumpa. Kahit di ka magtaas ng kamay. Kung may integrity ka, gagawin mo yung bagay na yun. Di ba? Sabihan ka na... Hindi mo na kailangan manumpa pa. Sabihan ka na maarte, masama ugali mo, pero ayaw mong tatawagin kang sinungaling. Ba't kaya? Okay. Sa umpisa ng lahat ng klase ko, sinasabi ko agad, I am not kind. Sinasabi ko. So, pakikita ko sa inyo na, pero totoo, mag-a-adjust pa rin ako. Pakikita ko sa inyo yung setup na may mga ganitong tao. Na in the workplace, kailangan yung makasama din yung mga ganyan tao. How would you handle that? So, kumbaga, ngayon pa lang, bibigyan ko kayo ng mga senaryong ganun. So, pero sa dulo, ang sasabihin ko na, umpisa pa lang, sinabi ko sa inyo, I'm not kind. But that doesn't mean na hindi ko wino-workout yung area na yun. Tapos doon nila malalaman na isasabihin ko maminusan ko dahil na late, hindi ko minusan. Sabihin ko na yung ganito, hindi ko binawasan. Doon lang, sa dulo na lang yun. Then siya ako sasabihin na kami ay stepping stone. Ang goal nyo ay maging katulad namin o higitan nyo kami. Because kapag hindi kayo umabot sa level namin o hindi nyo kami hinigitan, we failed as a teacher. So gamitin nyo kami as stepping stone. So sana one day, maabot nyo yung kung ano yung purpose or goal nyo sa buhay. So ganun sana. Ang goal natin bilang Christian is mag-mature. Hindi yung all throughout. Ganun na yung gagawin natin. Tsaka ang pangit nung kunwari 30, 40 years old na. Ang issue pa rin yung ganun. Parang, ano ba yan? Parang, may ibang klaseng problemang mature. Pinupugutan na ng ulo yung ibang mga Kristiyano sa ibang bansa. Tapos, na-offend ako, hindi ako. Nakaka-off na, Makakahiya, no? Tsaka, until now, alam mo na hindi ka okay kay God. Masaktan naman tayo na bumalik tayo kay God. Hindi, kasi alam ko kasi pag ganyan na medyo lax yung church eh. Medyo kailangan na ng talaga eh. Mga shocking preach. Tapos ang linya na naman. Si Paul Watts yan. Tapos ang linya na naman biglang, paano kaya mo pag sa mga tao na lagi tama yung tingin sa
Hirap no. Pero doon nag-birth out yun eh. Sa shocking, doon sa mali ka. Siguro, as an Ganon. individual, Ayun. kailangan natin i-admit na mali tayo. Mm. Pag nag-grow ang bawat members ng church, nag-grow yung buong church. So, mahalaga na bawat isa sa atin merong relationship kay God. Ayan, ang malinaw. Meron kasing thin line between tolerance sa negligence. Yun din. So, yun lang ang sigurong may papayo. Tapos naman. Hanggat nadidinig mo pa. Today, lambutan mo na, no? when you hear His voice, do not harden your heart. Oo, lambutan mo na yung puso mo. Kasi, wag sana nating paabutin sa tumigas na, naipon na lahat ng sama ng loob. Nasanay na mag-hypocrite. Oo, dun sa tao, sa pagtatago. Di ba? Kasi, tao, ay ma-expose eh. Pero, ang sugat na nakatago, di gumagaling eh. Pero wag din naman tayo nung alam na nating mali tayo, para bang, wala na tayong ginawa. Yung parang, mali ako. O tapos, no, next na usap mo, alam ko, mali ako. Parang pity party na lang. Huwag naman ganun. Kailangan naman natin umalpas. Sige. Ayun lang. Yun lang. So, hayaan na natin ang Espiritu ng Diyos ang mangusap. Sige. Bye, guys!